May mga pamilyang nagiging toxic, lalo na kung araw-araw magkakasama. Maaaring nagsisigawan o may mga binabantang hindi magagandang salita sa isa't isa. Naririnig nila ito madalas na apektuhan ng mga ganitong pagkakataon. Nagdudulot ng stress ito lalo na kung traps na sila sa bahay at wala man lang nakakapag-distract sa kanila. Ayon kay Bondoc 2010, ang mga maaaring epekto ng stress sa mga mag-aaral ay ang kahirapan sa pag-iisip ng mabuti, pagiging makalimutin, kawalan ng pagiging malikhain at paggawa ng mga desisyon, at ang pagkawala ng kakayahang makita ang mga bagay na nakakatawa. Ilan taon na po kayo na? This 2024, 11 na. 11 years. Bakit po merong nagsasummer class? Bakit may nagsa-summer class? Simple lang kasi bumaksak siya sa subject. Pag tatlong subject kasi ang binaksak ng isang estudyante, kailangan nilang balikan yung mga subject na baksak sila. Yun ang summer class o tinatawag na remedial. Okay po, ilan po yung estudyante na bumaksak po? Last school year, meron ako tatlong nag-summer. Pero kahit paano, tapos nila ang summer class. So, saan po nag-focus po yung subject then? As a teacher ng Araming Panlipunan, kami ay nakapokus sa mga contemporary issue. Yun ang dinidiscuss pag grade 10 sa Araming Panlipunan. Okay po. So, last po, ano po may papayo sa mga kabataan na ano Hindi. Ang masabi natin, kaya nga mayroong libreng eskwelahan para walang dahilan na hindi mag-aral. No, hindi na magiging dahilan na wala akong pang-tuition, wala akong pambayad, kasi na libre. So, walang reason para hindi sila mag-aaral. Ang mga payo natin, mag-aaral sila mabuti dahil kagaya natin, pag nakita kayo mismo, yan na yung kayamanan. Hindi na yung mawawala, hindi na yung magpapagpagpagpagpag. Kaya dapat mag-aaral kayo mabuti. Mag-aaral sila mabuti. Thank you po. Dito sa Second Up, Caloocan City, napag-alaman namin na isa si Rain Gloria sa mga mag-aaral na dumaan sa proseso kung saan napabayaan niya ang kanyang pag-aaral sapagkat siya ay nakaramdam ng pressure sa pagitan ng kanyang pamilya. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Ngayon, okay naman, pero mahirap, syempre. Kasi financial problem, tapos stress, lalo na ngayon, masyado na nilakasin na gustusin. Lalo na pagka namamasay, kailangan mo i-budget mo yung mga allowance mo, tapos sa pamasahe pa tapos mahirap bilang estudyante. Na-experience mo na ba bumagsak? Siyempre, na-experience ko na once kasi due to stress, sa pressure, masyado ko napabayaan ang school ko. Masyado ko nag-focus sa sarili ko. Parang nasa stage ako na kailangan ko munang focus sa sarili ko kasi sa pag-aaral ko. Kailangan ko munang mag-try na ayusin yung sarili ko kaysa pag-aral. Sa sobrang focus ko sa sarili ko nun, parang wala nang ibang nagmamatter. Kahit yung school ko, grade conscious ako, pero at the same time, parang ayoko siyang i-pursue. Kasi nga, nahihirapan ako. Parang ayoko muna siyang gawin. Ayoko muna mag-aral. Kasi nga, ang hirap eh. Bakit ko gagawin yung bagay na nagpapahirap sa akin? Parang ayun yung mga nagpapamasok sa utak ko na huwag ko na nang gawin ko kasi ito yung nagbibigay sa akin ng stress eh. Ito yung nagbibigay sa akin ng pressure. Although, ang baba na ng tingin ko sa sarili, akin para sa akin na as a student kasi nasa sa'yo kung bakit ka nag-pressure. Nasa sa'yo kung bakit ka bumabagsak. Kasi masyadong mataas yung tingin mo sa sarili. Pag masyadong mataas yung tingin mo sa sarili, parang lahat na ng bagay mahirap para sa'yo. Kasi kailangan mo maging perfect. Kailangan mo isipin kung ano yung mga gagawin mo. Hindi lang dahil sa kailangan mo mas sa ganito. Hindi lang dahil sa
mahirap siya, kailangan mo siyang ipasa. Hindi lang dahil sa ganun, dahil sa'yo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, kung gagawa ka ng alam mong madali, pero bigla kang babagsak, mahirap. Kasi in-expect na ng mga tao na, uy, ito magaling to sa ganyan. Tapos magulat sila, mali yung sabi. Pero malaki yan. Lang, dali-dali lang yun. Tapos mali ka po lang. Parang bubong-bubo na sa'yo yung mga tao. Ano na pala? So, sa akin, sa parte ng pag-aaral, Sabi nila, hirap trabaho. sa pressure. Bilang parte ka ng kabata, naapektuhan ka ba ng mga tropa mo? Kaya bumagsak. Hindi naman. Kasi sa akin kasi pagka nagtutropa ka, yun nga yung comfort zone mo eh. Sa school pagka may tropa ka, parang sa kanila mo nalalabas, nare-relieve yung stress mo. Pagkabagsak ka sa ganito, sasabi ka sa kanila ng ganyan, kung bakit ka bumagsak, para sa akin, hindi naman sila nakaka-apekto eh. Kasi may sarili kang impact, may talino ka. Hindi naman sila yung gumagawa ng hindi rin sila yung nagbibigay ng sagot para sagutan mo sa mga test mo. Hindi naman sa kanila nang gagaling lahat. Kasi may utak ka, may sarili kang pananaw sa buhay. Kung sakaling mag-test ka, hindi naman sa kanila magagawa yung mga sagot mo. Sa utak mo pa rin. Saka, yung mga tropa ko naman kasi, hindi naman sila yung mga pagka nahirapan ako sa ganito, bibigay nila sa akin. Ang mga tropa naman kasi, meron kasi good side, meron din bad side. Yung mga good side, yung tutulungan ka nila mag-try. Tuturuan ka nila instead na pakopay ka nila. Ganun yung mga tropa. Meron namang bad side na, umuwi ka lang dyan. Huwag ka naman gano'n. Parang kasi sa akin, pag may tropa kang gano'n, parang tinuturuan ka nilang umasa lang sa kanila. Dumepende lang sa kanila. Although, maganda siyang pakinggan kasi pinapakopya ka nga niya. Pero parang ayaw ka niyang matuto. Mas maganda pa rin talaga yung mga tropa na tuturuan ka nila kung saan ka nahihirapan. Kaya ganun yung mga tropa. Kaya sa tingin ko rin, hindi rin nakaka-apekto pagka may tropa ka. Kahit na may tropa ka na bad influence. Sa tingin ko, hindi naman makaka-apekto sa iyo eh. Kasi may sarili kang utak eh. Bakit mo gagawin yung mali kung alam mo babagsak ka? Isa na makaka-apekto sa akin. Nakaka-apekto ba yung pamilya sa pag-aaral? Ayan. Iba naman kasi yung tropa sa pamilya. Pero, akin naman, medyo lang. Medyo nakaka-apekto sila. Kasi, kahit na hindi na sabihin na pag-strike kasi ganito, na kailangan mo mag-aaral na hindi ka nila pinag-pressure, pero parang nararamdaman mo. Kasi sa amin kasi parang ako, inisip na agad nila sa akin. Inisip na agad nila sa akin. Ikaw dapat mo kapasama, ikaw dapat mo parang nakaka-pressure din sa part, di ba? Parang, kasi yun nga, yung sabi ko sa inyo, kung sa part na nahihirapan ako sa pressure, yung pinipressure ko ng sarili ko, parang may pressure ko sa akin. Parang dagdag yun. Pagkababagsak ka, parang lahat kayo babagsak, iniisip mo na agad kung ano magiging future mo sa bawat step na gagawin mo, sa bawat ballpen na isusulat mo. Ang hirap mawala yung pressure sa'yo pagka gano'n mo kausap. Hindi mo magagawa yun kung ano gusto mo. Kailangan kung yung gusto mo maging average students na lang. Pero pagka may nagsabi na sa'yo na parang hindi naman sila nagde-demand. Pero pag kinausap nila naman gano'n, parang kailangan na talaga. Kasi diba, great conscious na ako. Parang pagka sinabi nila na gano'n, kailangan mag-strive ako. Kailangan gawin ko yung best ko sa lahat ng gagawin sa school. Kailangan, kasi yun lang ang magaling eh. Doon lang dapat ako. Kaya pagka nakapos ko yung school, kailangan mag-strive pa. Kasi ganun lang kasi sa buhay. Kailangan competitive ka sa lahat. So, siguro nakakadagdag siya. Para sa akin, nakakadagdag siya. So, ano mapapayo mo sa mga kabataang nahihirapang mag-aaral pero nagpapatuloy pa rin? Akin, based on experience kasi parang kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kung may will ka talaga na
mag-aaral, na mag-strive, na makatapos, tapos may pangarap na talaga. Para sa akin, pursue mo yung pangarap. Hindi man ngayon. Alam ko naman kasi, ako rin nade-delay. Hindi ngayon yan. Parang, yung pangarap mo, although, hindi mo siya makukuha ngayon. Pero kailangan mo pa kasi, para sa sarili mo naman yun, huwag mo isipin mo. Isipin mo lang na pag nag-strive ka, ikaw yung makakaahon. Wala na iba. Ikaw lang yung mag-aahon sa sarili. Sarili mo rin tutulong sa'yo, kahit yung pamilya. Hindi mo masasabi. Kasi lalo mo sa panahon ngayon, maraming uso na yung traiburan. Kaya, kung sakali man, nahihirapan ka ngayon, walang ibang tutulong sa'yo sa sarili. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung pamilya. Ikaw lang talaga. Kaya, lagi mo iisipin, on top of that, kung nahihirapan ka ngayon, kung gusto mo itulungan ka, ang unang mong iisipin sa sarili. Isipin mo lang, kung bakit ako ganito ngayon, kasalanan ko, pero aangat ako dahil sa sarili ko. Aangat ako, natatapos ko ang sumpa na to, natatapos ko ang sumpa ng pressure na to, dahil sa akin. Tatapusin ko, ako yung tatapos. Parang yung future generation mo. Ano ka na? Parang, ikaw yung puputol ng pressure ko. Ikaw na yung magsasabi sa anak mo na, okay lang yun. Ikaw, hindi ka maglalagay ng grade name. Hindi ka magsasabi na proud ka kasi ganito yung grade nila. Sasabihin mo na proud ka at least na yung grade nila. Parang hindi mo siya ipag-pressure na i-pursue niya yung ibang kailangan niya na hindi niya naman gusto. Ikaw yung magpupursue sa kanya, gawin yung gusto mo. Mag-strive ka para sa sarili. Para magawa mo kung ano yung gusto mo. Kasi walang tutulong sa iyo. Nakaka-apekto ba yung pamilya mo sa pag-aaral mo? Yung tropa kasi doon tapos yung magkaiba yan. Parang kasi pagka sinabi ng pamilya, parang kasama mo na. Parang isang buo na yun. Part na yun sa iyo. Parang kasi sa akin, medyo nakaka-pressure. Lalo na pag-estudyante ka. Kasi pagka sinabi kasi, although hindi naman kasi nila sinasabi na kailangan makapasa ka sa ganito, kailangan mataas na ganito. Pero parang kasi pinaparamdam naman nila na ikaw yung kailangan sa pamilya natin. Na parang ikaw yung unang nag-graduate. Tapos, nasa sa'yo yung pressure na pagka ikaw nakagraduate ka sa ganito, susunod sa yapak mo yung mga pinsan mo, yung mga kapatid mo. Parang ikaw yung magiging standard sa pamilya niyo. Kaya, parang sa akin, medyo nakaka-dagdag siya sa pressure. Kasi, mahirap eh. Ikaw nga pinipressure mo yung sarili. Although hindi nila sinasabi na hindi ka nila pinipressure na vocally. Pero parang mga ways naman nila na magsasabi sa'yo yung gestures nila na uy, kailangan mataas ka sa uy, bumaba ka sa ganito. Bakit bumagsak ka sa ganito? Sa subject mo, parang bumaba. Kumpara sa dati mo grade. Although hindi na nila direct yung sinasabi sa akin na bakit bakit ganyan na yung grade mo, bakit bumagsak ka na? Parang hindi naman pagalit. Pero yung friendly gesture na nila yun. Yung friendly gesture. Kasi yung friendly gesture na nila na yun. Parang, ayun yung mas nakaka-pressure. Kasi, parang, parang ang soft-spoken na sinabi sa'yo. Tapos, parang nakakaan siya. Ang hirap ng bali